Welcome po sa ating prayer meeting, which is the lungs of the church, at kung saan ang ating mga panalangin ay matutupad. Kaya ano man ang ating pong hilingin natin sa panalangin. Kaya ang topic natin ay ito nga pong waiting wholeheartedly in prayer. Ayan, kasi nga po, yung sasabing waiting wholeheartedly in prayer, na dapat daw po tayong lahat, dahil inaantay natin si Lord, nasa church po tayo kasi nga, sinasabi nga, di ba, na mahal natin si Lord, nasa church tayo. Bakit tayo nasa church? Kasi ang pinakadahilan, si Lord lang po. May mga pagkakataon man na minsan, nasa church tayo kasi minsan nagiging duty na lang yun. Pero nawa daw po, sa ating mga puso palagi, meron daw po tayo ng pusong mapag-antay. Di ba po kapag mahal daw po natin yung isang tao o yung bagay, kaya natin antayin. Di ba po? Kaya ibig sabihin, ngayon, tinuturuan po tayo na mag-antay tayo kasi ang totoo, ang mga lingkod ng Diyos, nag-aantay daw po sila. Kaya tawag nga po tayo mga waiters. At the same time, yung mga waiter, anong ginagawa nila sa mga restaurant? Di ba po, sila po ay nag-serve. Kaya sa atin dito, di ba, tayo dito, kung waiter tayo ngayon, dapat tandaan nyo po na habang nag-wait ka, di ba, meron kang wholehearted na puso. Ibig sabihin po, yung pusong dalisay, pusong totoo, di ba, na alam nyo po sa pag-pray nga daw po, di ba, ang nangyayari sa atin, hindi na pala naman tayong ibang kausap. Kaya minsan pwedeng tama rin ka mag-pray kasi isipin mo wala namang sumasagot sa iyo. Pero totoo, merong Diyos na nakikinig, nakikita. At kung totoo daw po sa puso nating nananalangin tayo, mararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. Kung totoo, sa ating mga puso nga daw po. Kaya sabi po sa Psalms 27:1-14, dito po nakuha yung one thing we have desire of the Lord, diba? At sinasabi nga po, basahin ko lang po sa inyo mga verses. Sabi diyan, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Sa verse 2, kapag sinasalakay ako ng mga masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ay nabubuwal at natatalo. Ayan, di ba nakakatawa po, di ba, na pinagtatanggol tayo ni Lord dyan. Sabi po dyan sa verse 3, kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Kahit salakayin nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. Sa verse 4, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay upang mamamasdan ang kanyang kadakilaan at sa iyong verse 4 po yun, di ba, yung one thing we have desire of the Lord, hingin sa kanya ang kanyang patnubay. Sa verse 5, sa oras ng kagipitan, itatago niya ako sa kanyang templo at ilalagay niya ako sa ligtas na lugar. Nakakatawa po kasi sabi ni Lord, ilalagay niya tayo sa ligtas na lugar. Sabi po sa verse 6, kaya mananaig ako sa mga kaaway ko at na nakapaligid sa akin. Maghahandog ako sa templo ng Panginoon habang sumisigaw sa kagalakan, umaawit at nagpupuri. Kaya ang church, di ba po, kireneate yun para sabi diyan, magalak ka, umawit at magpuri sa Diyos. Sabi po sa verse 7, dinggin niyo, Panginoon, ang aking pagtawag. Kahabagan niyo ako at sagutin ang aking dalangin. Kaya dito pa lang po sa verse na ito, pinapatunayan lang na ang mga panalangin po natin, sinasagot po yun ng Diyos. Panginoon, hinipo niyo ang aking puso na lumapit sa inyo, kaya narito ako, lumalapit sa inyo. Huwag niyo po akong pagtaguan, ako na alipin niyo, ay huwag niyong itakwil sa inyong galit. Kayo na lagi ang tumulong sa akin, huwag niyo akong iwanan at pabayaan, o Diyos na aking tagapagligtas. Sabi po sa verse 10, iwanan man ako ng aking mga magulang. Kayo naman ang Panginoon na mag-aalaga sa akin. Thank you kay Lord kasi si Lord daw po ang mag-aalaga sa atin. Sunod sa verse 11, ituro niyo sa akin ang daang gusto niyong lakaran ko. Patnubayan niyo ako sa tamang daan dahil sa mga kaaway ko na gusto akong gawa ng masama, huwag niyo akong ibigay sa aking kaaway dahil ako ay kanilang pinagbibintangan ng kasinungalingan at nais nilang ako'y saktan. Verse 13, ngunit naniniwala ko na mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon, habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. At verse 14, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo, sabi diyan, at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Ayan po yung sinasabi. At yan po, himay-himayin natin yan. Yung mula sa Psalms 27, verse 1-14, himay-himayin natin. Ang una po, sabi diyan, number 1 is the heedfulness of the Lord. Basta pong heedfulness, ito po yung sinasabing pag-iingat ng Diyos, ito po yung sinasabing pag-aalaga ng Panginoon, at sinasabi nga po na yung sinasabing
hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya sa verse 1 to 3 nga po, di ba, binasadyaan na ikaw ang aking ilaw at tagapagligtas, sino ang aking katatakutan. Na ibig sabihin po, di ba, kapag iniingatan tayo ni Lord, kung may mga tao po tayong iniisip na safe tayo doon sa kanila, sa Panginoon safe po talaga tayo kasi siya mismo ang iliwanag, 'di ba? At kapag nasa liwanag ka, hindi ka po mapapahamak. Lagi pong ganun, 'di ba? Kaya nga ang ginagawa natin kapag dumadaan tayo sa labas, pag madilim, nag-flashlight tayo. Kapag nasa kuweba, 'di ba, kailangan natin mag-ano ng apoy para may liwanag nga po, 'di ba? At kapag maliwanag na, feel secure ka na. At ganoon din po kay Lord, di ba? Dahil siya ang liwanag, naranasan natin na secure tayo. Sabi diyan, siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Sino daw po magtatanggol sa atin? Ang Diyos. Kaya sabi diyan, kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ay nabubuwal at natatakot. Instead na ikaw yung matalo, di ba? Yung kaaway mo yung natatalo. Instead na ikaw yung mahirapan, yung kaaway mo yung nahihirapan. Kaya sabi, pinagtatanggol tayo ng Diyos. Sabi diyan, kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot kahit salakayin ako ng, sabi diyan nila, magtitiwala ako sa Diyos. Kaya sinasabi nga po dito, tandaan po natin na ano daw po, sabi si Lord, sabi po dito, siya po ang, kung gusto nyo pa ng ibang word ng heedfulness, siya po yung sabi umiintindi sa atin. Ayan, kapag iniisip nyo wala nang makaunawa sa inyo, si Lord po naunawaan niya kayo. At sabi diyan, God is always ready to save us and sustain us. Ibig sabihin ng save us, kapag nasa kapahamakan ka, sabihin mo lang, Lord, help. O kaya tawagin mo lang yung pangalan ni Jesus, kasi yung pangalan ni Jesus, di ba, help po ang tawag doon. At sabi, hindi lang isa-save, kundi ang pangalawang sustain pa. Ibig sabihin, pag may pangangailangan tayo, di ba, kapag kapos na, kapag kulang na, si Lord ang bahala sa atin. Kaya nga, yung verse sa Bible, di ba, na God is sufficient for us, di ba, na ibig sabihin sa atin talaga, more than sufficient ang Panginoon. Kung ikaw nakikita mo may kulang ka na, si Lord, nakikita niya rin po yun. At willing siyang i-sustain tsaka ibigay ang pangailangan mo. Sabi nga dito, pwede kang makampante. Kapag na-ay Jesus ka, pwede kang makampante na, ay, ligtas yung buhay ko. Alam niyo po yung humihigas sa isang yung sa tubig nga o sa ilog, di ba, o dagat, tapos hihiga siya sa salbabida. Tapos kahit malakas man yung anod ng dagat, nakahiga lang siya. Parang ganun daw po ang paghiga natin sa Diyos, na parang ang daming problema sa paligid, pero dahil nga kampante ka, alam mong kung anong ka, nakahiga ka doon, kung mahulog ka man doon, hililigtas ka ng Diyos. Naalala nyo rin po si Peter, di ba? Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw po talaga yan, Jesus, so puntahin mo po ako dyan sa lugar na yan. Di ba? Sabi ni Jesus, huli ka. Naglakad po siya sa tubig, di ba? Ano pong nangyari? Noong una, dahil focus yung mata niya kay Jesus, tuloy-tuloy po ang lakad niya. Tubig po yun, wala pong nakagawa nun. Kaya sabi, pero nung nakita niya, biglang narinig niya, sabi, hindi lang niya nakita, narinig niya pa ang lakas ng hampas ng agos o ng alon, bigla po siyang lumubog. Kaya ganun din sa atin, kapag daw po hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, mawawala ka talaga sa Kanya. Pero dapat tahan mo saan ka naman yung kampante? Kay Jesus lang. Pero sa Christian life mo, dapat hindi ka kampante. Dapat workout mo yun with fear and trembling, ha? Dapat gusto mo, hindi ka maagaw ng kaaway, kaya magbabasa kang Bible, mag-pray ka, attend ka ng mga gawain. Pero pagiging kampante ka lang, kapag kay Jesus ka lang mismo, kay Jesus ka na mismo, ayun lang yung pwede mong kampanteng word na magamit. Okay po? At sabi dito kasi, sabi diyan, ito, communion with God. Nagiging kampante tayo kasi kay Lord tayo nakikipag-usap. At sabi po dito, at ang benefit, at pati yung benefit ng paglapit sa Diyos. At alam niyo po, si David, dahil nga po kwento yan ni David, di ba, siya ang nagsalita niyan, di ba, anong sabi niya? Na Lord, tulungan niyo po ako sa mga kaaway ko, ikaw po ang kalakasan ko, ikaw po ang tagapagligtas ko, na kahit sa buhay niya, pinatunayan niya lang na si Lord ang bahala. Marami po si David naging experience na yung hinahabol ni Saul, naalala niyo yun sa Bible, di ba, hinahabol siya ni Saul, ang dami-dami pang mga may mga pagkakataon pa nga na sabi ni Saul, lumabas ka dyan, David. Tapos sabi ni David, di ba, sabi niya, isa po ba akong masamang tao? Sabi niya, di ba po son-in-law niyo po ako, dapat po ba akong hulihin ng napakaraming mga sundalo? Di ba, kasi mag-isa lang si David nun, naisip niya yon. Pero di ba po, napakaraming pagkakataon na pwede na ni David matalo si King Saul, pero lagi pa rin siyang nagtitiwala sa Panginoon. Hanggat hindi ang Diyos ang kumikitil ng buhay, hindi niya kikitilin yon. Kaya ibig sabihin, hindi niya po nilabanan yung mga ganung bagay. Umasa po siya sa Panginoon. Hanggat hindi sasabi ni Lord, sige, labanan mo yan. Wala naman po kasing go signal. Pero alam natin si David po, di ba, lagi siyang nagtatanong, Lord, sasalakayin na po ba namin yung mga taga-Kizia? Lord, lalaban po ba kami sa gantong lugar? Tapos kapag nag-go signal si Lord, saka lang siya lalaban. Pero pag hindi, stay lang sila.
Ganun po ang ginawa ni David. Kaya tandaan natin ha, na si Lord po siya ang nakakaunawa sa atin. Kaya ito, sabi diyan, ang heedfulness ng Panginoon. Pangalawa naman po, the house of the Lord. Ibig sabihin, ano naman po ang tahanan ng Diyos? Sabi po dito, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hingin sa kanya ang kanyang patnubay. Tayo po bilang mga tao, bilang Kristiyano, dapat daw po maging dwelling place talaga natin. Of course, si Lord siya ang refuge natin, pero at the same time, yung church daw maging dwelling place dun sa atin. Na kung saan dito pinakatagpo tayo ng Panginoon, dito sa church alam natin na safe po tayo, di ba? Dahil hindi sa lugar na to, hindi dahil sementado to. Safe tayo kasi kasama po natin ang Panginoon. Kaya mayroon mga gulo, may mga bagay man na gawin ang kaaway, di ba? Safe tayo kasi kasama natin ang Diyos. Sabi diyan, sa oras ng kagipitan, itatago niya ako sa kanyang templo. At sabi diyan, at ilalagay niya ako sa ligtas na lugar. Kaya mananaig ako sa mga kaaway. At sabi diyan, mga kaaway ko na nakapaligid sa akin, maghahandog ako sa templo ng Panginoon habang sumisigaw ng may kagalakan, umaawit at nagpupuri. Kaya si David po, naging totoo po sa kanya na ang church, 'di ba, ang Diyos, 'di ba, tinatawag niya talagang refuge. Si Lord talaga yung sandigan niya, na kung saan man siya mapunta. Nung unang panahon po, wala naman talagang templo. 'Di ba, nagkaroon na pagkakataon na si David gusto niyang magtayo ng templo para kay Lord. Pero 'di ba, anong sabi sa kanya ng Diyos? Iksolo mo na lang yung mag-build nun. Pero ang dito, sinasabi dito na si David, nasan man siya magpunta, 'di ba, lagi siyang umaawit po. Yung alam na alam niyo po nasan man nagpunta si David, alam na Kristiyano to kasi umaawit talaga to, nagtitiwala to sa Panginoon. At sinasabi nga na ang desire niya ay talagang mag-give ng reverent sa Diyos, na laging papurihan, luwalhatiin po ang Diyos. At sinasabi dito na meron tayong dalawang confident na matututunan sa bagay na to sa house of the Lord. Una daw po, tayo ay magiging ligtas or we shall be safe. At pangalawa naman, we shall be victorious. Tandaan nyo ha, pag naka Jesus tayo po ay safe at tayo po ay victorious. At sunod po, pangatlo, sabi diyan, the holding of the Lord. Na ibig sabihin naman po ito, yung paghawak naman ng Diyos sa atin. Alam niyo po, ganito daw, di ba tinuro yun ni Pastor sa atin na si Lord ang hawak niya sa atin, hindi lang ganito, kundi talagang ganito, di ba? Ikaw, hinahawakan ka niya dito. Nang sa gayon, di ba, mabitaw mo nga kasi, mabitaw ka man, umawa kay Lord, mabitaw ka man, si Lord, nakahawak pa rin siya sa'yo. Kaya tandaan mo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man. At sabi din po ng Diyos, di ba, yung love niya, it keeps following you. Kaya kahit lumayo ka kay Lord, kung pahal ka talaga ni Lord, kung para ka talaga kay Lord, ibabalik ka niya sa Kanya. Naintindihan? Kaya kahit gumawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, darating ang panahon, tatawagin pa rin natin ang Diyos kasi para talaga tayo kay Lord. Kasi create ang human being para purihin ang Diyos. Kaya sabi po dito, sa verse ng 7 to 10, dinggin niyo, Panginoon, ang aking pagtawag. Kahabagan niyo ako at sagutin ang aking dalangin. Di ba, umaasa talaga po siya sa kay Lord na, Lord, ikaw po yung tuminig sa akin. Panginoon, hinipo niyo ang aking puso at lumapit sa inyo. Kaya narito ako, lumalapit sa inyo. Tandaan niyo ha, sabi po dito pwede tayong lumapit sa Diyos ha. Kapag nga daw po nahihirapan ka, nalapit ka kay Lord, huwag kang lumayo sa Kanya. Sabi niyan, huwag niyo po akong pagtaguan. Ako na alipin niyo ay huwag niyong itakwil dahil sa inyong galit. Kayo na laging tumutulong sa akin, huwag niyo akong iwanan at pabayaan. O Diyos ng aking tagapagligtas. Sino daw po si Lord sa kanya? Kay David. Sabi niya, kayo na laging tumutulong sa akin. At sabi niya po dito sa 10, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman ang Panginoon, diyan ang mag-aalaga sa akin. Di ba yung sabi nga, may mga yung kanta nga na kahit daw iwan tayo ng father tsaka mother natin, pero diba, sabi doon si Lord, hindi niya po tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, diba? Sabi doon, itakwil ka man ng kung sinong tao, pero si Lord, hindi ka niya tatakwil, kundi open arms, sabi doon, iyan niya tayo, yung i-embrace niya po tayo. At sabi nga po dito, itong holding of the Lord, ang prayer niya ni David, ito pong God's mercy and mending. Ibig sabihin ng God's mercy and mending, pinag-pray niya na, Lord, mahabag ka po sa akin, tsaka ayusin mo po ako. Kasi di ba yung mga tao daw pong nananalangin, sila yung laging umaasa sa Panginoon. Ano yung ginagawa ni Lord tuwing nananalangin tayo? Di ba inaayos niya po tayo? Tuwing nananalangin tayo, yung mga ugali nating sablay, di ba? Pag nag-pray tayo, biglang umaayos. Kaya mag-pray tayo palagi para maging maayos palagi yung ugali, tsaka
yung buhay daw po natin. At sabi dito, ang desire niya, 'di ba, ay laging lumapit sa Diyos, laging magkaroon ng petition, 'di ba, na Lord, ikaw po yung sabi ito, hinipo niyo po ang aking puso para lumapit sa iyo. 'Di ba, na laging ganun, lagi naman talagang tinatouch po tayo ni Lord. Ang totoo, lagi sinasabi sa atin ni Lord na unahin mo ko, mahalin mo ko, 'di ba? Every time na lumalapit tayo sa Kanya, lalapit din po yan sa atin. At sabi ito, we can find a way to the throne of grace by prayer. Paano lang daw po natin malapitan ang Diyos sa trono niya, 'di ba? By prayer, 'di ba? Every time na nag-pray ka, nagpapakumbabang loob, nagpapakumbabang puso. At sabi po dito, if we pray and believe, God will graciously hear and answer. Ano daw po? Kapag nag-pray ka at naniwala, papakinggan nyo ng Panginoon, talaga namang sasagutin niya ang iyong panalangin. At sunod po, number 4, sabi diyan, the help of the Lord. Ayan, ang pang-apat nating H, yung tulong. Ang tulong naman po ng Diyos sa atin. Sabi po sa 11 and 12, ituro nyo sa akin ang daang gusto nyong kalakaran ko. Patnubayan nyo ako sa tamang daan dahil sa mga kaaway ko na gusto akong gawan ng masama. Huwag nyo akong ibigay sa aking mga kaaway dahil ako'y kanilang pagbibintangan ng kasinungalingan at nais nilang ako'y saktan. Ano daw po ang gusto lang gawin ng mga kaaway kay David, 'di ba? Saktan, 'di ba? Yung time na 'yon, hinahabol siya ng kung sino-sino po noon. Kaya lagi siyang humihiling kay Lord na, Lord, tulungan niyo po ako, ilay niyo po ako sa mga kapahamakan. At sabi nga po dito, ano ang help ni Lord, 'di ba? Sabi nga po sa Psalms 1 sa 121, 'di ba? Sabi doon, saan daw nagmumula ang ating tulong, 'di ba? Nagmumula ito sa Diyos, 'di ba? At sabi nga rin po dito, sabi niya pa doon, tumingin ako sa itaas, 'di ba? At nakita niya na galing sa Diyos ang kanyang tulong. Sabi po dito, the Lord is to guide and give us victory. Sabi po dito, hindi lang tayo ginaguide ni Lord, kaya nga po sa mga gagawin natin, 'di ba? Lord, saan po ako pupunta? Saan po ako magtatrabaho? Saan po ako mag-aaral? 'Di ba? Sabi dito, kung ano yung hiningin mo kay Lord, basta hiningin mo. Kaya nga po sa mga meron tayo, kung pag mag-aano, lahat daw po nandun siya na gagawin natin, ipag-pray natin yun kay Lord. Kasi siya ang mag-guide. At the same time, 'di ba, bibigyan ka niya ng victory sa bagay niyan. Kasi kung hindi yan kalooban ni Lord, aalisin ka rin niya dyan. Kaya pag-pray mo kung saan ka talaga dapat. At sabi po dito, nagkakaroon tayo ng divine guidance tsaka protection. Dalawa ang binibigay ni Lord sa atin, di ba? Siya ang ating tulong, kaya meron tayong guidance at protection. At syempre, pang-5, last na lang po ito, sabi nga po dito, the hope of the Lord. Ano naman po ang pag-asa natin sa Panginoon? Sabi po sa verse 13 hanggang 14, ngunit naniniwala ako na maranasan ko ang kabutihan nyo, Panginoon, habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. Magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo, at huwag mawala ng pag-asa, magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Ano pong sinasabi dito? Huwag daw tayo mawala ng pag-asa kasi ang tanging nating pag-asa ay si Lord. Lagi niyo pong alalahanin yung salitang blessed hope. Ayan, ang blessed hope, ibig sabihin si Lord ang ating pag-asa sa lahat nga daw po ng pagkakataon sa mga buhay natin. At sabi niya, and the hope for the Lord will never worry. Tandaan nyo ha, kapag nag-hope ka kay Lord, hindi ka nag-aalala. Meron, sasabi dito, di ba, sa pag-aantay ba natin kay Lord, kailangan mag-worry ba tayo na, Lord, kailan ba darating? Lord, ganyan-ganyan. Sabi dito, hindi daw tayo nag-worry, kundi sabi diyan, we wait for God. Yung sabi, nag-aantay tayo. At kapag nag-aantay ka, sabi nga sa Bible, di ba, you wait diligently. At sabi, napakasipag, nag-isip ka talaga habang wala pa si Lord. Ay, Lord, maglilingkod po ako sa'yo. Habang wala pa si Lord, sige, mag-aaawit ako kay Lord, sasayaw, tutugtog, diba, magtuturo, mag-share, diba? Ganun daw. Pag sinabing diligently, nagsisipag. At the same time, diba, gladly. Ibig sabihin, masaya. Yung mga may nag-hope daw po kay Lord, ganun ang ginagawa. Nag-wait ng diligent at gladly. At sabi po dito, they keep close to God. Na lahat na nag-aantay kay Lord, hindi talagang laging pinapanatili ng close sila kay Lord. Kilala na po ba natin si Lord? Pag tinanong ba tayo, sino si Lord, may masasagot po ba tayo? O dahil hindi natin binabasa yung Bible, hindi po natin kinakausap ang Diyos, hindi natin siya nakikilala. Kaya ngayon, kausapin natin si Lord, magbasa po tayong Bible. Nang sa gayon, itong pag-asa, hindi po yan mawala sa'yo. At sabi diyan, those that wait upon the Lord have reason to be of good courage. Na ibig sabihin, lahat naman nag-aantay kay Lord, meron kang reason na magpakatatag. Dahil nag-aantay ka kay Lord, nagiging malakas ka. Di ba nga po yung mga martir,
o yung mga talagang inaapi, di ba? Yung talaga namang pinipersecute ng mga Kristiyano. Di ba yung sinabi nga po, di ba, na habang sinusunog sila, nakangiti pa sila. Pero kasi ang totoo, bakit sila nakangiti? Sabi, posible daw po kasi na nung sinunog sila, hindi na nila naramdaman yung init. Kasi bago pa lumapit yun sa kanila yung apoy, sabi doon, nasa langit na sila. At kasama na nila ang Diyos. Kaya ibig sabihin, ganun po talaga na panagante ka kay Lord. Ano man ang sitwasyon, ano man ang paghihirap sa mundo, meron tayong kagalakan sa Panginoon. Kaya sa conclusion, sa last na to, sabi diyan, nothing is wasted waiting for God. Ano daw po? Wala daw pong word na waste ha. Nagiging sayang lang po ang buhay mo kung hindi mo yung ginagamit kay Lord. Naalala niyo po yung sinabi ni Apostle Paul na sabi niya, naranasan ko ang lahat ng bagay. Naranasan kong maging sagana, naranasan kong maging sasalat, naranasan ko na maging magkaroon ng marami, naranasan niya po na magkaroon ng konti, naranasan niya ng lahat ng kasaganahan, at naranasan niya rin pong maging mahirap. Pero sabi dito sa lahat ng yon, di ba po, sabi niya, isa lang ang napagtanto niya. Sabi doon, sayang yung buhay niya kung hindi niya yun ipopursue para kay Lord. Kaya nga po, di ba, anong sabi niya? I press on toward God. Kaya alam niyo po, ang great blessing talaga, yung mga taong naglilingkod talaga sa Panginoon. Kasi kahit daw po, meron ka ng kahit anong kayamanan sa mundo, wasted daw po yan. Pero, hindi rin dito sinasabi na huwag naman tayo maging mahirap lang. Di ba, na maging pulubi lang po ba tayo? Hindi po. Kundi ma-enjoy natin habang naglilingkod tayo kay Lord. Sabi niya, I'm waiting for God to answer our prayers. Tandaan niyo po na walang sayang sa pag-aantay natin kay Lord dahil lahat po ng mga pinag-pray natin, sinasagot po ng Panginoon because staying on His presence is already a great gain. At ano po ang sinasabi na, sabi nga po sa Bible, in your presence there is fullness of joy, and at your right hand there are pleasures forevermore. At sa presence ni Lord, nandiyan po yung sasabi natin kapayapaan, kagalakan, kalakasan, di ba? Na kung saan hindi natin pwedeng makuha sa mundo. Tanging sa Panginoon lang. Kaya great blessing po na nag-aantay tayo kay Lord. Tsaka nag-pray tayo wholeheartedly. Kaya ayun lang.